Dismayado ang BIR, ang Department of Health at mga health advocate sa inilabas na committee report ni Senator Ralph Recto kaugnay ng isinusulong na sin tax bill. Pinaliit kasi nito ang buwis na ipapataw sa sigarilyo at alak kesa sa naunang bersyon ng bill. Pero iginigiit ni Recto, balanse ang kanyang panukala. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, isang Pilipinas sa isa sa mga pinakamura na yosi sa Southeast Asia at pinakamababang tax din para rito. Kaya umaalma yung mga ilang healthcare advocates sa tila mababang sin tax proposal ng Senado. Matinding usok ng intriga ang dulot ngayon ng nabuong bersyon sa Senado sa isinusulong na sin tax bill. Sa inilabas na Ways and Means Committee report na pinamumunuan ni Senador Ralph Recto, 6 na piso hanggang 14 pesos ang ipapataw ng sin tax kada pakete ng yosi. 20 to 320 pesos naman sa distilled spirits gaya ng rum. Maigit 13 pesos hanggang 18 pesos naman ang dagdag sa beer. 15 hanggang 20 billion pesos sa maaaring makolektang buwis dito ng gobyerno kung sakali na idediretso raw sa healthcare programs ng pamahalaan. Pero malayo ito sa mga naunang bersyon ng sin tax bill. Sa Finance Department version ng sin tax reform, 60 billion pesos sa maaaring madagdag sa tax collection. Nang dumaan sa Kamara, bumaba ito sa 33 billion pesos. Kaya ang Bureau of Internal Revenue dismayado. This is a health measure. Yun yung argument. Secondly, hindi naman mangyayari na walang magsigarilyo. Sa totoo lang, gusto ko nga wala na magsigarilyo eh. Pero, reality is hindi yan mangyayari. Kasi ang sigarilyo bisyo. Common sense, di ba? Nag-generate ako ng 45, gumagastos ako ng 144. Kung hindi nyo gagawin yan, ahead pa ako ng 100. Ang tinutumbok ni Henares ang katakot-takot daw na gastos ng gobyerno para sa healthcare ng mga Pinoy. Sa ngayon, umaabot na ito sa 145 billion pesos. Doon pa lamang sa mga nagkakasakit dahil sa paninigarilyo. Nagpas ito sa 60 billion pesos na nakakolekt ang sin tax ngayon kung saan 45 billion dito ay mula sa sigarilyo. Ipinapalagay kasi ni Recto na consumer product siya na kailangan. Hindi siya kailangan. It's the most preventable cause of death. Nag-iisa yan sa lahat ng produkto na nagkakapagkasakit at nakakamatay. O sinasabi niya dahil magbabayad daw niyan, ipapasa lang yan sa consumers. Gusto nga nating mangyari yun para tumigil yung consumers na bumili. Sa tala ng Health Justice Philippines, 17.3 milyong Pilipinong adult ang nagyuyosi. 1.6 milyong kabataan din ang humihit-hit buga kahit mga bata pa. Bakit nga naman hindi sa mura ng yosi sa Pilipinas, hindi mahirap magbisyo? Kumpara sa ibang bansa sa Southeast Asia, ang kada pakete ng isang foreign o imported brand nagkakahalaga lamang ng halos 30 pesos sa Pilipinas. Malayo sa 100 hanggang mahigit 300 piso sa mga bansang Thailand, Malaysia, Brunei at Singapore. Senador Miriam Defensor Santiago na may akda ng Senate version na halos katulad ng sa Finance Department, pinatikos ang Recto version hanggang sa kanyang Twitter account. Nauna nang iginiit ni Recto na ginawa lamang daw niya makatotohanan at mas responsable ang kanyang bersyon ng sin tax bill. Kapag masyado raw nagmahal ang presyo ng yosi at alak, baka wala na raw bumili. You wanna wipe out the deficit? Patawan natin ang kada sigarilyo 100 piso. Kada beer, 100 piso. We wipe out the deficit. Pero may bibili pa ba nun? Makukolekta ba yun? Pinakikinggan natin ang Malacanang. Kapartido ako ng presidente, kinakampihan ko ang presidente. But it is a sin to tell a lie. Ang Malacanang umaasa pa rin ang orihinal na bersyon ng sin tax bill ang maipapasa. We certainly hope that there will be again, our emphasis is that we're hoping that we will be able to push a sin tax measure that would allow us to collect more revenue. Jessica, sa kasalukuyan ay nasa second reading pa lamang ang Senate version ng sin tax bill. Dadaan pa yan sa debates at saka period of amendments bago tumawid sa third reading. At sinabi ng Pangulo na priority measure ang sin tax bill, Jessica. Okay, ano ang sagot ni Senator Recto Joseph doon sa mga spekulasyon na mukhang kumiling siya doon sa lobby ng mga kumpanya ng sigarilyo at alak? During the day, Jessica, we tried to seek yung reaction itong si Senador Recto. Pero ayon dun sa staff nating nakausap, ay nagpapahinga daw muna ito dahil dun sa ilang gabi niyang pagpupuyat dun sa committee report. Bukas daw ay magiging na siyang available for phone touch, Jessica. Okay, kasi kailangan pag-isipan mabuti dahil parang
ang dami niyang kalaban dito, BIR, Department of Health, yung mga NGOs advocating public health. Hindi nila maintindihan bakit niya niliitan yung tax. Kasi yung ang reason nga gusto nating i-discourage yung pagbili ng o gusto nilang i-discourage yung mga bumibili ng sigarilyo at alak, di ba? Pero si Senator Recto niliitan niya yung tax. Jessica, ang sinabi nitong si Senator Recto yesterday when he sponsored the bill ay baka naman daw mag-collapse yung industriya ng tobacco at saka alcohol sa atin. Pero may iba rin naman na nagsasabi na baka tandaan niyo yung EVAT noong nakaraang mga taon na siya yung nag-sponsor at it cost him the election. So parang may nagsasabi na baka nasunog na itong si Senator Recto sa pagtatax ng sobra sa ating mamamayan. But ang sabi ng Health Justice Philippines, dito sa pagkakataong ito, baka kampiyan siya ng taong bayan dahil hindi naman to basic commodity napapalagan mo kung tataasan ng tax. But we will have to wait for his official reaction on kung bakit nga niya iniliitan to. Aside from what he had said yesterday na baka maka-apekto naman ito doon sa mga industriya ng tobacco sa Pilipinas, Jessica. Okay, we will wait for his explanation. Maraming salamat, Joseph Moro.